Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for January 2026. Ayan, paalala lang, reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung account ko, hindi po ako magme-message. Unang magme-message sa inyo or mag-add as a friend or magpo-follow sa inyo to offer services, no? Meron nagre-upload ng aking videos at nagpapanggap na Mystic Queen PH, especially sa TikTok. Naku, Diyos ko. So, ingat kayo doon. Kung gusto niyo ng private reading, dito kayo sa aking channel, no? Ayan. Mag-comment or mag-message. Or meron tayong link sa description or sa comment section. Doon na lang kayo para diretso na. Wala nang paligoy-ligoy. Oo, merong link dyan. Meron tayong calendar. Okay, so Capricorn. Ang aking mga fellow Capricorns. Malapit na yung birthday season natin. Ano mga plano nyo dyan? Okay, Cap. Let's see. What's the energy for January sa mga Capricorn? Beautiful, lovely, wonderful Capricorns. Denial. Ano tong dinideny nyo? Merong mga bagay sa harapan ninyo na obvious na dinideny nyo pa. Bakit? This is about opening your eyes sa katotohanan. Maaring merong bagay na dapat nyong i-pursue, gawin, alamin, na iniiwasan nyo. At ngayong January, haharapin nyo na. Ayun, lumipad na. Optimism. This is positivity, no? Pagiging positibo ang iyong pananaw. Number 5 is about change, exploration, adventure. And number 1 is new beginnings. So for some of you, maaring you will try new things ngayong January. Mag-e-explore ka, no? At positibo yung pananaw mo rito. Hindi mo siya i-overthink na baka hindi maging successful. Kumbaga, you will itong pagbubukas ng mata na yan, no? You will open up your eyes to new experiences or new ideas. Manifestation. Wow, 111. You are manifesting your dream life, Capricorn. Yes. Maari kasing yung iba parang iniisip nyo na dinideserve ko ba to? Ganon. Dinideserve mo yan. Pinaghirapan mo yan eh. 'Di ba? Oo, you are stepping into your own power. Eto na yon. Kasi yung iba, kumbaga nasanay ka na puro struggle, problema. Kaya pag mayroong pagbabago na parang may magandang nangyayari, kino-question mo yung sarili mo, dinideserve ko ba to? Totoo ba to? Ganon. So, you are now stepping into your own power, Capricorn. Oo, deserve mo yan. At ngayon, mas magiging positibo yung pananaw nyo. Positive thinker. Ang daming number 1. No? Number 1 is new beginnings for you. This is leadership. So, pwedeng iba sa inyo, may nagbubukas na leadership role for you sa career nyo, sa trabaho nyo. Or, pagdating naman sa relationship, meron ditong new connection na may potential na maaring ngayon mo makikita, no? Ngayong January. You have the 5 of Swords, so this is conflict with someone. So pwedeng kayo magkaroon ng complicated situation with someone. 8 of Cups. Okay, yung iba sa inyo kasi, sabi rito, do not engage. Do not engage, Capricorn. Kapag merong challenge or parang hindi lang siya basta challenge, yung parang may misunderstanding, miscommunication, merong nagtatalo, nagkakagulo, do not engage. Wag mong hayaan na makisawsaw ka doon.
Kasi pwede siyang mauwi sa parang, kumbaga, instead na ikaw yung mediator, nadamay ka pa, no? Yung kumbaga kahit na maganda yung intention mo, nadamay ka pa talaga. Oo. Yun nga, Six of Swords, umiwas sa mga magugulong sitwasyon. Oo, like for example kasi, 'di ba, minsan mga Capricorn kapag pag meron silang hindi nagugustuhan, may mga times na talagang pag hindi na nila kaya, nagre-react na talaga sila. So if it's not worth it, wag na kayong mag-react. Move on, go to a new direction. Meron ditong okay, yung iba sa inyo Capricorn, meron ditong gustong may iwanan na sitwasyon, hindi nyo magawa-gawa. This can be a relationship, this can be a toxic situation na meron kayo, hindi nyo magawang iwanan. Bakit? Sanay na ba kayo sa conflict? Sanay na ba kayo sa gulo? Oh, Knight of Swords. May tension talaga. Nako, mukhang ito yung yung sinasabi sa inyo na ayan, manifestation. You manifest your peace of mind, no? And whatever you are thinking, yun yung mamamanifest mo. Kaya babantayan mo yung mindset mo ngayong January. Mas maganda na ang yung iyong mindset is positibo para yun yung ma-attract mo. Okay? At kapag merong nagtitrigger sa'yo, iwasan mo. It's not worth it. Sayang yung energy mo dyan, Capricorn. Mas maganda mag-focus ka sa mga bagay na makakapagpaunlad ng life mo, 'di ba? Merong good news na parating, focus tayo sa good news. In what area of life? 4th house sa family. Okay? So, maaring sa family ninyo, pwedeng parents nyo, may good news na dala or anak nyo. Or, yung iba, pwedeng may travel opportunities, pwedeng biglaan. Meron ding yung iba sa inyo, biglaang lilipat ng bahay or merong like something new na darating sa family. So, this can be a new part of the family, like may baby or merong baby na sasakyan or 'di ba ganun yun, this is my new baby, okay, may bago kang bag o anything that is valuable sa iyo, yan, merong bago. Some of you ay finally you are moving on. Oo. Finally, pinapalaya mo na yung sarili mo. Finally, nakikita mo na yung problema ng sitwasyon mo. Finally, nakikita mo na kung ano yung mga nagiging pagkakamali mo or yung mga bagay na ginagawa mo na hindi nakakatulong sa pag-unlad mo. Na-enlighten ka na. You have Moon in Capricorn in the 10th house. 10th house is your career, your reputation, your legacy. Moon is your love, your emotion, your deep connection. So yung iba sa inyo, nandun yung pagpapahalaga nyo, pag-aalaga nyo sa trabaho nyo. Whatever your work is, whatever your career is, andun yung focus rin ninyo ngayong January. Mas in-nurture nyo. Maaring mas makikita nyo yung kahalagahan ng trabaho na meron kayo ngayon, ng source of income na meron kayo ngayon, at kung ano yung impact ninyo sa iba. You have Saturn and Leo in the 5th house. Saturn is the planet of karma, rewards, discipline, and structure. And it's in the 5th house. So, 5th house is about children. So, pwedeng magkaroon ng, conflict with children. Kung meron na kayong anak, kung lalo na kung nasa teenage years or medyo malalaki na, pwedeng ganon, may complicated situation. Pwedeng ito rin yung conflict na nakikita ko dyan. Yung sinabi ko sa inyo kanina. This can also mean conflict within you.
na meron kang yung mga heart's desires mo na you want to have fun, you want to explore, you want to try new things, gusto mong explore yung creative talents and skills mo tapos hindi mo magawa because of your situation. May mga pumipigil sa'yo. So now is the time na to break free from those limitations. Oh, you have the Saturn in Aries in the first house. Actually, mangyayari yan. Kailan ba yan? January ata yan eh. Basta sa 2026, Saturn is going to Aries. So, this is about restriction. Maaring meron kang i-restrict sa sarili mo or maaring ikaw na lang din yung nagbibigay ng limitasyon sa sarili mo na, hindi ko to kaya or baka ganito, baka hindi mag-work or alam mo yon na marami kang kayang gawin, hindi mo lang ginagawa kasi akala mo hindi mo kaya. Okay? You have the Sun in Aries in the first house. Sun is your power, Sun is your energy, and it's in your first house sa sarili mo. So, also ngayong January, palalakasin mo yung pangangatawan mo. Palalakasin mo yung sarili mo. Pwedeng meron kang mga habits na tatanggalin, mga unhealthy habits, and you will try to, yung katawan mo, yun yung focus mo let's say, mas kakain ka ng mga masustansyang pagkain, ganun. You will take care of yourself. You cannot make a mistake. Oh, okay. There are infinite possibilities available to you. Wow. Where is your heart guiding you? So this is you connecting to your higher self. Maraming possibilities na available para sa'yo. So ngayon, pipili ka dyan. Ano ba yung sinasabi ng puso mo? Saan daw ba? Sino daw ba? Kasi mas pahihirapan mo yung sarili mo if you are in a wrong situation, with a wrong person. Ikaw lang nagpapahirap sa sarili mo. Kasi ngayong January, kung hindi ka aligned or hindi aligned yung situation mo sa destiny mo, may mga shake-ups yan. May mga challenges. Tapos yung iba kahit na may challenge na may pagsubok na hindi niyo pa sinisolusyonan. So now is the time to make that decision na hanggang saan ka magtitiis, 'di ba? At meron kang options. Marami kang possibilities, options, opportunities na pwede mong i-explore. And you just need to tap into that. Kailangan mo lang talagang mag-take action. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.